Lahat ng babaeng estudyante sa paaralan ay nagkagulo bago graduate. Ang taong 2 taon kong pinrotektahan. Ang diyosa ng campus ng paaralan. Sa pagkakataong ito, may sinabi rin siyang sikreto sa akin. Sinabi niya na ang kwento niya tungkol sa pang-aapi ay gawa-gawa lang. Ang layunin lang ay lokohin ako para ako ang samalo ng palo para sa kanya. Tumawa siya ng malakas. At ang aking childhood friend na kunwari ay mahirap na lagi kong tinutulungan ay hindi rin napigilan ang pagtawa ng malakas. Sinabi niya na may sikreto rin siyang gustong sabihin sa akin. Sa totoo lang, hindi siya mahirap. Lahat ay pagpapanggap lang. Para lang makita kung paano ako nagkanda-ugaga sa pagtatrabaho ng 3 trabaho ng sabay-sabay tuwing summer at winter break. Nagpapakahirap ng husto. Lahat ng panluloko at pagbibiro ay nauuwi sa iisang dahilan. Paghihiganti para kay Rafael. Kalmado kong tinanggap ang lahat ng kasamaan na iyon. Nakangiti ng malumanay. Kung gayon pala, lahat ng mga hindi magagandang nangyari ay hindi totoo. Napakabuti niyan kung ganun. Kahit sila ay nagduda. Tumawa sila at sinabing, graduation na ngayon. Tapos na rin ang parusa. Gusto pa nilang maging matalik na kaibigan ko. At sabay kaming kukuha ng entrance exam sa pamantasang silangan. Pero may konti akong pagdududa. Kailan ko ba sinabing kukuha ako ng exam sa pamantasang silangan? Bumalik tayo ng kaunti sa nakaraan. Sa class reunion pagkatapos ng graduation ng grade 12, lasing si Sofia. Itinaas niya ang baso ng alak sa akin. Ang magandang mukha na may bahid ng kalasinggan. Miguel, gusto kong sabihin sa iyo ang isang sikreto. Agad na nag-ingay ang mga kaibigan sa paligid. May nagtanong habang tumatawa. Magko-confess ka ba? Umiling si Sofia. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang walang bahid na mali siya. Na hindi itinago. Sa totoo lang, lagi kitang niloloko. Hindi talaga kami mahirap. Gusto ko lang makita ang bobo mong itsura na nagtatrabaho buong summer at winter break. Akala mo ang perang kinikita mo ay para sa tuition ko. Sa totoo lang, lahat yun pinambili ko ng prutas para kay Rafael. Parang nagkukwento ng biro si Sofia. Yumuko siya at natawa mag-isa. Ang sulok ng mata niya ay namulan na parang ulap sa hapon. Lahat ay nanahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa akin. Sa sandaling iyon, isang magandang babaeng estudyante na nakaupo sa tabi ni Sofia ay dahan-dahan ding tumayo. Siya si Gabriela, transfer student mula 2nd semester ng grade 10. Malinaw na narinig ang kanyang boses. Sa pagkakataong ito, gusto ko rin linawin ang isang bagay. Sa totoo lang, ang mga babae sa kabilang klase na akala mo nang aapi sa akin ay hindi talaga totoo. Silang lahat ay mga artista na inupahan ko. Bawat beses na sinalo mo ang palo para sa akin. Labis akong nagpapasalamat, pero gusto ko ring bigyan ka ng leksyon. Hindi pa tapos magsalita si Gabriela. Pinutol na siya ni Sofia. Itinaas niya ang kanyang ulo ng mayabang at lubos na nagmamalaki. Oo nga, nagtulungan kami para bigyan ka ng leksyon. Lahat ito ay ang halagang kailangan mong bayaran dahil kay Rafael. Pero malapit na tayong graduate. At malapit na ring umuwi si Rafael sa bansa. Kaya mag-toast tayo. Burahin na ang lahat ng sama ng loob. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Sofia ang baso ng alak. Sa baso ng kristal ay nasasalamin ang kanyang mukha. Parang isang makinang nahiyas ngunit nakakatakot na malamig. Tahimik na parang wala ng tao ang paligid. Puno ng pagkailang at awkwardness ang hangin. Ang mga matang punong-puno ng awa ng mga kaklase ay nakatutok sa akin. Iniisip nila kung ano ang magiging reaksyon ko pagkatapos ng 3 taong panloloko. Kung tatakbo ba ako palayo at iiyak ng malakas o magagalit at makikipagtalo kay Sofia at Gabriela. Pero wala akong ginawa. Itinaas ko lang ang baso ng orange juice. Bahagyang itinagay sa kanila. Nakangiti ng malumanay. Kung gayon pala, lahat ng mga hindi magagandang nangyari ay hindi totoo. Napakabuti niyan kung ganun. Sa simula pa lang ng first year high school, si Rafael, na 16 na taong gulang noon, ay agad na nakaakit ng pansin ng lahat. Nakasuot siya ng mamahalin at formal na polo shirt. Maikli at maayos na buhok. Nakatayo sa harap ng klase na may mayabang na tindig habang nagpapakilala. Ang pangalan ko ay Rafael. Ang bahay ko ay nasa Vista Hermosa Village. Ang Vista Hermosa Village ay isang kilalang eksklusibong subdivision sa lungsod. Bawat bahay ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Napaupo si Rafael sa tabi ko. Ang una kong impresyon sa kanya ay napakagwapo niya.
Sa totoo lang, medyo nagustuhan ko rin siya. Sa totoo lang, palagi akong may magandang pakiramdam para sa mga tao sa paligid ko. Gusto ko ang mga taong positibo at masayahin. Ginamit ni Rafael ang daliri niyang suot ang mamahalin niyang relo. Kinatok-katok ang ibabaw ng mesa. Pwede ka bang umusag ng kaunti? Gusto mo ba akong durugin? Napatawa ako ng alanganin. Maingat na umimpis. Sinisikap na hindi siya mahawakan. At hindi rin hayaang masakop ng katawan ko ang espasyong sa kanya dapat. Si Rafael ay parang isang nagniningning na bituin na sa sandaling lumitaw ay nakaakit na ng lahat ng pansin. Pagkatapos ng break time, agad na tumakbo si Sofia sa akin. Dahan-daang hinayla ang manggas ng damit ko. Hoy, kaklase mo pala si Rafael. Di ba? Malapit ka sa kanya. Pwede mo ba akong tulungan na hingin ang number niya? Lumaki kami ni Sofia sa iisang lugar. At madalas kaming magkasabay papuntang paaralan. Bagong hati pa lang ng klase. Siya lang ang tanging taong kilala ko. Sandali akong nag-isip tapos seryoso akong sumagot. Sa tingin ko mas magalang kung ikaw mismo ang hihingi sa kanya. Matapos ko siyang tanggihan, tinaasan ako ng kilay ni Sofia. Bigla siyang lumapit sa tenga ko. Mahina ang boses na parang bulong. Hindi kaya nagseselos ka. Bahagya akong napakunot noo. Ganyan talaga kakaiba magsalita si Sofia. Kaya pala hindi maganda ang pag-aaral niya. Buong araw hindi ko alam kung ano ang iniisip ng utak niya. Naaalala ko pa noong bagong pasok kami sa grade 10, magkasama kami ni Sofia na nagpatala sa paaralan. Itinuro niya ang listahan ng klase. Nakita niyang magkatabi ang mga pangalan namin. Tapos ngumiti siya ng malaki at masaya. Miguel, magsisimula na ang high school life natin. Ang salitang, natin, ay talagang binigyan niya ng diin. Tinanong ako ni Sofia kung ano ang plano ko sa high school. At kung interesado ba ako sa pakikipag-date. Sandali akong nag-isip tapos seryoso akong sumagot. Gusto kong ipagpatuloy ang pagiging class president. Gusto kong maglingkod sa klase. Gusto kong maging kagaya ng tatay ko. Tumunog ang bell para sa klase sa tamang oras. Bumalik si Rafael mula sa labas ng pasilyo. Nakita niyang nakapamaywang si Sofia habang papalayo sa akin. Agad siyang lumapit at umupo. Ang boses niya ay parang nag-uusisa. Ano ang pangalan niya? Mukha naman siyang maganda. Yumuko ako at binuksan ang libro sa pahina ng aralin ngayon. Mahina akong sumagot. Ang pangalan niya ay Sofia. Hoy, mukhang close kayo ni Sofia ah. Nagsimula nang magturo ang guro. Gusto kong makatutok sa aralin kaya maikli lang ang sagot ko. Magkasama kami sa iisang lugar. Kung ganun ipadala mo sa akin ang number niya. Parang nag-uutos si Rafael. Simpleng sagot ko. Ikaw na mismo ang humingi pagkatapos ng klase. Hindi kasi ako masyadong gumagamit ng cellphone. Mabilis magturo ang guro sa math. Sinisikap kong makinig kaya hindi ko sinasadyang ganoon ang sagot ko. Hindi ko akalain na magagalit si Rafael. Malakas na ipinukpok niya ang libro sa mesa. May kasamang malakas na tunog. Agad na napatingin sa akin ang ilang mga kaklase. Sumilip din si Sofia. Nakapatong ang kamay sa pisngi habang nakangiti sa akin. Kung normal na sitwasyon, siguro nagpaliwanag na ako kay Rafael. Pero ito ay klase sa math. Nakapasok na ang isip ko sa zone. At nagsusulat na rin ako ng mabilis. Pagkatapos niyang magturo ng isang punto sa aralin, nagsimulang magtanong ang guro. Tahimik ang buong klase. Sa totoo lang, lahat ay nakakaintindi. Ayaw lang nilang may magtaas ng kamay para sumagot. Kinailangan ulitin ng guro ng ilang beses. At nagsimula na ring mukhang awkward ang mukha niya. Mabilis kong itinaas ang kamay ko. Tumayo at sumagot. Ang pinakamalaking bilang na prime. Tumango ang guro bilang papuri. At nakangiti rin ako ng maligaya habang umuupo. Pagkaupo ko, narinig ko agad ang malinaw na panggagaya sa tabi ko. Pinakamalaking bilang na prime. Pinakamalaking bilang na prime. Haha. Sinulyapan ko si Rafael. Itinuro niya ang tenga niya. Malinaw ang mga daliri niya na parang ginagaya ang pagtaas ko ng kamay para sumagot. Bahagyang nakataas ang dulo ng labi niya. At ang tingin niya ay nasa kay Sofia. Nagkasulyapan silang dalawa at sabay na yumuko habang natawa. Medyo naguluhan ako. Ano kaya ang tinatawanan nila? Siguro nasagutan na nila ang susunod na problema. Tama nga, na-distract ako at nahuli ng kaunti. Nagpatuloy ako sa abalang buhay high school. Gaya ng plano ko bilang isang class president. Bilang class president, inuuna ko ang mabibigat na gawain. Kapag nag-uusap ang mga kaklase sa study period at nagalit ang guro,
Ako ang namamagitan. Inisyatibo kong bumuo ng study group. Pagkatapos ng klase tinutulungan ko ang mga kaklaseng gustong umunlad sa pag-aaral na sagutin ang mga problema. Ginagawa ko ito ng maayos. Unti-unting tinanggap din ako ng mga kaklase. Nasasanay na sa presensya ko. Agad na nagka-close din si Rafael at Sofia. Pero sila namang dalawa ay hindi masyadong nakikiisa sa mga gawain ko bilang class president. Pagkatapos noon nagkaroon kami ng transfer student sa klase. Espesyal na pinagbilinan ako ng guro. May congenital heart defect ang estudyanteng ito. Kailangan mong bantayan siya ng maigi. Pinagsama sa isang mesa si Rafael at Sofia. Habang ako naman ay nakasama sa bagong estudyante. Ang pangalan niya ay Gabriela. Medyo malamig ang ugali ni Gabriela. Bihira siyang makipag-usap sa akin. Noong una hindi kami gaanong close. Hanggang isang araw, kami ni Gabriela ang naiwan para mag-duty sa classroom. Pagkatapos panasan ang bintana at bumaba mula sa silya. Nasprain ang kanyang paa. Bilang class president at dahil bago siyang estudyante. Naramdaman kong responsibilidad ko yun. Tinulungan ko si Gabriela na makaupo. Tapos yumuko ako para ayusin ang kanyang sapatos. Sa bahagyang paggalaw lang, agad na namaga ang buong bukong-bukong niya. Pagbalik ni Sofia galing sa paglalaro ng badminton. Sakto siyang nakita akong nakayuko at inaayos ang sintas ng sapatos ni Gabriela. Ang babaeng estudyanteng nakaupo sa tapat ko. Namumula ang mga pisngi na parang ulap sa hapon sa labas ng bintana. Nahulog ang shuttlecock sa tabi mismo ni Gabriela. Ang mabibilis niyang paghinga ay narinig ko. Kaya't agad akong nagangat ng ulo. Nakita ko lang ang mga mata ni Sofia na madilim na parang gabing walang bituin. Nang gabing iyon, plano kong ihatid si Gabriela pauwi dahil magkalapit lang ang bahay namin ni Sofia. Karaniwan, tinatamad siyang maglakad o sumabay sa e-bike ko. Ngayong araw balak kong dalhin si Gabriela sa klinik. Direktang sinabi ko na okay lang naman karaniwan na ihatid siya. Pero ngayon may nasaktan kaya kailangan kong unahin ito. Mukhang hindi pinansin ni Sofia si Gabriela. Tumingin lang siya diretso sa akin at nagtanong. Ako, paano ako uuwi? Ang tono niya ay parang kinu-question ako. Hindi ka na bata, pwede mo namang tawagan si mama mo para sunduin ka. Sinabi niya na owa daw ako kung maging mabait sa iba. Class president lang daw ako at hindi mama niya. Sa tamang sandali na iyon. Mula sa labas ng pinto ay narinig ang isang masiglang boses. Kukunin ko lang ang gamit ko. Lumingon siya. Class president, pwede ka nang umuwi. Ihahatid ko silang dalawa. Si Rafael ay nakasandal sa frame ng pinto. Nakangiti. Saka na BK ka lang naman. May driver kami sa bahay. Mas comfortable kung nakakotse sila. May punto siya. Tumango ako. At yumuko pa ako para sabihin. Maraming salamat sa iyo, Rafael. Malaki talaga ang naitulong mo sa akin. Walang imik si Sofia. Bigla niyang isinabot ang backpack sa balikat niya. At lumakad patungo kay Rafael. Sa mismong sandali na nilagpasan niya ako. Narinig ko ang kanyang boses na sadyang nilakasan. Hindi nakita kailangan. Balak kong tulungan si Gabriela na makalapit kay Rafael. Pero bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang manggas ko. Ang malinaw at kalmadong mga mata ng babaeng estudyante ay nakatingin ng diretso sa akin. Class president, malakas ang hangin. Gusto kong ikaw mismo ang maghatid sa akin. Sa harap, biglang natigilan sa paglalakad si Sofia. Kasabay nito, lumingon din si Rafael. Halos kasabay ni Sofia. Ang eksena ay parang paglubog ng araw na nilalamon ng horizon. Ang mga mata nilang dalawa ay unti-unting dumilim. Mula noon, hindi na ako pinansin ni Sofia. Si Rafael naman, mas naging interesado kay Gabriela. Pagkatapos ng klase, tumatakbo siya para umupo sa harap ni Gabriela. Nakasubsob ang baba habang pinapanood siyang gumagawa ng homework. Sa simula, nanatiling malamig ang dating ni Gabriela. Parang hindi pinapansin si Rafael. Pero sa paglipas ng panahon, kahit ako ay muntik nang mamangha sa kagwapuhan ni Rafael. Nakasuot siya ng minimalist style na relo. Ginamit ang dulo ng lapis para bahagyang tapikin ang test paper ni Gabriela. Nakangiti niyang sinabi, "Hoy, Little Ice Cube, kanina ka pa dyan pero wala ka pang nasusulat." Napakasarap pakinggan ng boses ni Rafael. Parang dumadaloy na batis na umaabot sa puso. Nasa tabi mismo ako ni Gabriela. Nakita ko kung paano unti-unting namula ang kanyang tenga. Talagang maganda ang kabataan. Hindi ko napigil ang mamangha. Para siguro itago ang pagkailang.
Agad na lumingon si Gabriela. Hindi na tumingin pa kay Rafael. Binilisan niya ang pakikipag-usap sa akin. Class President, simulan na natin ang aralin. Isa lang akong masunuring estudyante na nakaupo sa tabi habang ginagawa ang assignments. Pero kahit gaano pa kabagal ang isip ko, napansin kong may kakaiba sa kanilang dalawa. Naisip ko nang magdahilan para pumunta sa CR para makaiwas. Bigla namang nagsalita si Rafael. Hoy, Little Ice Cube, ikaw na yata pinakamagaling sa chemistry sa klase. Paanong maituturo ng class president sa'yo yan? Manahimik ka na lang. Okay ka na masyado. Malamig na sumagot si Gabriela. Sa sandaling iyon, nakita kong namumula ang mga mata ni Rafael. Agad akong tumayo para humingi ng permiso lumabas. Gusto kong takasan ang awkward na atmosphere. Sakto naman. Pagdating ni Sofia sa klase, nakita niya si Gabriela na nakayuko. Samantalang si Rafael ay nakatayo sa harap ko. Namumula ang mga mata. Halos walang pag-aalinlangan si Sofia na kinumpronta ako. Miguel, bakit umiiyak si Rafael? Naiwan talaga akong walang masabi. Kanina lang sinabi ni Gabriela na okay siya masyado. Nagsinungaling ako para sabihin na walang kinalaman si Little Ice Cube. Pinutol ako ni Rafael. Sinulyapan ako. Tapos malamig niyang sinabi, mukhang may nakaistorbohan ako dito. Pagkasabi niyan, parang batang nagtatampo siyang bumalik sa upuan niya. Sinulyapan din ako ni Sofia. Tapos tumakbo siya kay Rafael para suyuin siya. Narinig ko pa silang nagbiro. Gaga, hindi na kita kailangan alagaan. Sige na, young master. Nakita ko rin si Gabriela na mahigpit na nakahawak sa panulat. Maputi ang mga buko-buko niya. Nag-isip ako ng sandali, tapos tumakbo ako sa office ng guro para humingi ng paglipat ng upuan. Sir, ayoko na po makatabi si Gabriela. Akala ko magpapatuloy ang kakaibang love triangle relationship nila. Parang sa TV show. Pero hindi ko inasahan. Pagpasok pa lang ng grade 11, umalis na si Rafael papuntang ibang bansa. Pagkaalis ni Rafael, nagpatuloy pa rin ako sa pagiging class president. Masipag akong nag-aaral, hanggang sa may dalawang malaking bagay na nangyari sa klase. Ang una, nalugi ang negosyo ng pamilya ni Sofia. Bilang kanang kamay ng guro, madalas akong tumutulong sa pagkolekta ng bayad para sa test papers. Napakarami ng test papers sa high school. Bawat koleksyon ay umaabot sa daan-daang piso. Karamihan sa mga kaklase nakapagbayad. Pero ngayong ilang beses ko nang pinaalala kay Sofia pero hindi pa rin niya binabayaran. Pinapaalalahanan ko siya ulit. Yumuko siya. Halos natatakpan ng buhok niya ang mga mata niya. Narinig ko ang kanyang boses na paos. Nalugi na kasi ang pamilya namin. Hindi na ako binibigyan ng pera ni mama at papa. Wala akong pambayad sa printing fee. Ang lungkot, di ba? Nagsimula akong maawa sa kanya. Sige na, tulungan mo naman ako kahit minsan lang. Biglang tumayo si Sofia. Yumuko. Nagsusumamo ang boses. Sige na, wag mong sabihin kahit kanino ha. May pride din ako. Babayaran kita. Magtatrabaho ako ngayong summer para mabayaran ka. Nagdalawang isip ako ng kaunti. Pagkakita sa babaeng estudyante sa harap ko na mukhang malungkot. Mapatla ang mukha. Tumango pa rin ako bilang pagsang-ayon. Ako ang nagbayad para sa printing fee ni Sofia. Mula sa isang masigla at aktibong estudyante, napunta siya ngayon sa sitwasyon na walang perang pambayad ng mga bayarin. Naging isang tunay na mahirap na estudyante. Nakakaawa rin isipin. Bilang class president, kung makakatulong ako, tutulong ako. Bukod pa rito, espesyal ang sitwasyon ni Sofia. Nalugi ang negosyo ng pamilya pero hindi siya makahingi ng tulong para sa mga mahihirap na estudyante. Sa totoo lang, hindi rin naman ako mayaman. Pero nang makita ko ang kanyang itsura na nagsusumamo, hindi ko talaga matanggihan. Mula pagkabata, tinuruan na ako ng mga magulang ko na maging mabuting tao. Kung makakatulong sa iba sa abot ng aking makakaya, huwag mag-atubili. Sabi dati ni Papa, kahit ano pa ang mangyari sa mundong ito, kailangan mong panatilihin ang iyong katapatan at kabaitan. Kaya nagsimula akong tahimik na tulungan si Sofia. Hindi ko ginagalaw ang government subsidy na para sa akin. Ang perang kinikita ko sa part-time job tuwing summer at winter break. Ginagamit ko para bayaran ang mga gastusin niya sa materyales. Nagbabalak sana si Sofia na sumama sa akin mag-part-time. Pero pagdating ng bakasyon, nahulog siya at nabali ang binti. Nahihiya siyang sinabi sa akin. Pasensya na,
Ang utang ko sa iyo ay kailangan na namang ma-postpone. Isinuot ko sa ulo ang mabigat na mascot head. Kumaway sa kanya. Ang pagkaway na iyon ay hindi pagtanggi na tumulong, kundi sinasabing, magkaklase tayo. Hindi mo na kailangang magsabi ng kahit ano. Mula nang simulan kitang tulungan. Hindi na ako umasa ng kapalit. Ginagawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. Ang iba ay hayaan na lang natin sa panahon. Buong summer break, nagtrabaho ako ng 2 buwan. Nasunog ang balat ko at naging maitim na parang maliit na uling. Dahil din sa hirap sa trabaho. Pamayat ako ng husto. Nagbibiro ang mga kaklase na ang class president ay naging mula sa isang mainit na cotton ball ay naging prinsipe ng Cordillera. Napapakamot na lang ako sa ulo at natawa. Sa totoo lang, malaki rin ang naitutulong ng pagsali sa social labor. Pag-alis sa maliit na ivory tower na paaralan. Pumasok ako sa mundo sa labas. Isang lugar na puno ng komplikado at iba't ibang bagay. Nakakilala ako ng maraming taong katulad ko. Masisipag, simple, at mababait. Ito ang lalong nagpatibay sa aking mga ideal at determinasyon. Kailangan kong maging isang kabataang may ideal. May pananagutan, masipag, at matatag para sa dakilang pagbangon ng bansa. Pagkatapos ng pasukan, nangyari ang ikalawang malaking bagay sa paaralan. Ito ang pinakaayaw ko. Bullying sa paaralan. Binyuli ng mga babae sa kabilang section si Gabriela. Estudyante sa section namin. Mula nang umalis si Rafael. Lalo pang naging tahimik si Gabriela. Madalas siyang nakaupo sa sulok. Tahimik na natutulala. Ang kanyang payat na balikat ay parang sirang pakpak ng isang paru-paro. Naisip ko ang kanyang sakit sa puso kaya't karaniwan kong binabantayan siyang mabuti. Natatakot na baka isang araw ay atakihin siya at walang makakaalam. Sa masusing pagmamasid, napansin ko ang mga gallows sa kanyang palso at mga pasa sa braso. Nagsimula akong magduda, baka binubugbog siya. Kaya agad akong nag-report sa aming advisor. Sabi niya aayusin niya. Ilang beses niyang tinawag si Gabriela sa opisina para kausapin. Pero wala siyang sinasabi. Napilitan siyang hilingin sa akin na patuloy siyang bantayan. Nang gabing iyon, sa ikalawang study period, 15 minuto na ang nakalipas mula nang tumunog ang bell pero hindi pa rin bumabalik si Gabriela sa klase. Habang iniisip ko, lalo akong hindi mapakali, kaya't nagtaas ako ng kamay para humingi ng permiso na hanapin siya. Binuksan ko ang pinto ng classroom at lumabas sa pasilyo. Isang mahaba at tahimik na daanan. Habang naglalakad, iniisip ko, saan kaya maaaring pumunta si Gabriela? Niyaya ko ang isa pang kaklase na maghiwalay kami sa paghahanap. Siya ay pumunta sa direksyon ng main building. Habang ako naman ay pumunta sa Science and Technology Building. Ang Science and Technology Building ay karaniwang kinalalagyan ng mga laboratorio at mga silid na may mapanganib na kagamitan. Sa gabi, halos walang tao roon. Pag-akyat ko sa ikatlong palapag, nakarinig ako ng ingay na may kasamang tunog ng agos ng tubig. Nakaramdam ako ng hindi magandang pangyayari. Kaya't dumiretso ako sa CR ng mga babae. Pagpasok ko, nakita ko agad ang isang babaeng estudyante na itinulak at nakahandusay sa sahig. Basang-basa ang buong katawan niya. Ang puting uniforme ay nabasa. Ang maikling manggas ay dumaikit sa kanyang payat na katawan. Sa paligid ay 5 babaeng estudyante mula sa kabilang section na nakapalibot. Bigla akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na galit sa aking puso. Pinakaayaw ko talaga ang bullying sa paaralan. Sumugod ako at hinaranggan sila. Anong ginagawa ninyo? Nagkatinginan ang mga babaeng iyon. Walang bahid ng takot ang kanilang mga mukha. Sa halip ay sinabi pa nila, wala kang pakialam dito. Umalis ka. Kung hindi, bubugbugin ka rin namin. Nasa loob pa ng paaralan tapos ang lakas ng loob mong hamarang. Agad akong tumakbo palabas ng pasilyo. Patungo sa maliwanag na main building. Malakas akong sumigaw, Sir. Sa ikatlong palapag ng Science Building. May binubuli. Pagkatapos noon, bumalik ako at sumugod sa CR ng mga babae. Bilang reaksyon, ginamit ko ang aking katawan para salagin ang wales na iwawasiwas sana ng isang babae mula sa kabilang section kay Gabriela. Naramdaman ko ang sakit sa likod kaya't bahagya akong napaungol. Sa sandaling nasalo ko ang wales. Nagtama ang mga mata namin ni Gabriela. Sa kanyang mga mata, lumitaw ang hindi mabilang na mahirap tukuying emosyon. Ngunit lahat ay dumaan lang sa isang iglap. Kahit nasa Science and Technology Building, narinig ko ang ingay mula sa main building.
Kasama nito ang malalakas na yabag ng mga taong tumatakbo palapit. Isang babae sa grupo nila ang nagmura at hinayla ang iba para tumakas. Pagdating ng mga guro, tinulungan ko ng makatayo si Gabriela. Tahimik lang siyang nakatayo sa tabi ko. Nagsimula akong ikwento sa mga guro ang lahat ng nangyari. Tuloy-tuloy akong nagsalita ng matagal. Pero mahina lang na sinabi ni Gabriela. Okay lang po, nagbibiro lang sila sa akin. Huwag na po ninyo silang parusahan. Naisip ko, kawawang bata, natakot yata ng husto kaya't nabaliw na. Mabilis na napatawan ng disciplinary action ng paaralan ang mga babaeng iyon. Ngunit dahil nagsumite si Gabriela ng sulat na humihingi ng kapatawaran, hindi sila na-expel. Talagang gusto ko sanang mas maging mahigpit. Pero wala akong magawa, bilang class president, kapag nakakita ako ng mahinang inaapi. Paano ko matitiis na manood lang? Sinubukan kong hikayatin si Gabriela na huwag matakot, na kailangan niyang matutong lumaban. Tahimik niyang hinawakan ng mahigpit ang manggas ko. Kalmado ang kanyang mga mata. Salamat sa iyo, class president. Napakabuti mo talagang tao. Pagkatapos noon, marami pang beses kong nakita si Gabriela na binubuli. Minsan, mga estudyante mula sa ibang vocational school ang nanggugulo. Wala akong magawa para sa kanila. Pero ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para itaboy sila. 2 beses din akong nabugbog doon. Buti na lang mabilis ang reaksyon ko. Minor injuries lang. Buong grade 11, abala ako na parang aso. Kailangan kong mag-part-time para tulungan si Sofia. Kailangan kong protektahan si Gabriela. At kailangan ko pang panatilihin ang pagiging top student sa klase. Nabuli si Gabriela hanggang sa nagkaroon siya ng psychological problems. Kahit walang problema, tinatawagan niya ako para sabihing natatakot siya. Pinapasama ako tuwing weekend sa tutorial class, sa pamimili ng damit, at kailangan ko pa siyang ihatid sa kanyang violin lessons. 16 ng buwan, maaraw. Mahal kong papa, kaninang umaga, suot ko ang uniforme ng fictional fast food chain, like Mix at Brew, or a local equivalent, habang namimigay ng flyers. Kumita ako ng 600 pesos. Sobrang init. Ang suot na iyon ay sobrang kulob na parang hihimatayin ako. Pero kapag naiisip ko na ang perang ito ay makakatulong sa isa pang mahirap na estudyante, ang puso ko ay napupuno ng tamis. Mamayang hapon, kailangan kong ihatid si Gabriela sa kanyang calligraphy class. Sabi niya natatakot daw siyang mabuli. Ang hina niya talaga. Kahit 2 lang ang napoprotektahan ko. Hindi tulad mo na napakaraming napoprotektahan. Pero papa, unti-unti na ba akong nalalapit sa imahe mo? Pagsapit ng grade 12, tila unti-unting bumubuti ang lahat. Siguro dahil pagod na ako. Kaya kahit ang langit ay naawa na sa akin. Sinabi ni Sofia na medyo umayos na raw ang sitwasyon ng pamilya nila. Hindi na niya kailangan ng tulong ko. Hindi na rin binubuli si Gabriela. Kaya sa wakas ay naibuhos ko na ang buong atensyon ko sa pag-aaral. Pagpasok pa lang ng grade 12, sinimulan na ng guro na itala ang mga gustong kurso sa kolehiyo ng bawat estudyante para idikit sa pader bilang paraan ng pagbibigay inspirasyon. Ang maliliit na post-it notes na iyon ay naglalaman ng malalaking pangarap ng kabataan. Isa-isang isinulat ng buong klase ang kanilang mga pangarap. Ako lang ang hindi pa nagsusulat. Sa totoo lang, may sarili na akong sagot. Pero ayokong malaman ng iba. Dahil napakaraming tao sa paligid ko ang tutol sa pagpiling iyon. Pagkatapos ng klase, tumakbo agad si Sofia para tingnan ang inspiration wall, kung saan nakadikit ang mga pangarap ng buong klase. Ang papel na may pangarap ni Gabriela ay nakadikit sa pinakamataas na pwesto. Gusto niyang pumasok sa pinakaprestihiyosong unibersidad sa Maynila. Mahinang tinanong ako ni Gabriela. Ang galing-galing mo mag-aral. Gusto mo bang sumama sa akin sa Maynila? Sapat na sapat ang grades mo. Medyo natatakot lang kasi ako mag-isa. Tiningnan ko ang babae sa harap ko. Maganda pero malamig ang dating. Pero sa loob-loob ko, parang kaharap ko ang isang malagkit na kuhol na walang tigil na ginagamit ang mga galami nito para hawakan ako. Kapag hindi nagsisikap ang isang tao, mahihirapan siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Seryoso ko siyang binigyan ng isang aral tungkol sa pagiging isang taong may independenteng karakter. Unti-unting lumungkot ang mukha ni Gabriela. Yumuko siya, humigpit ang hawak sa kanyang panulat, habang tuyong-tuyo na ang lalamunan ko sa kapapangaral. Lumapit naman si Sofia sa tabi ko at nagtanong,
Plano kong pumasok sa fictional university. E.g. Pamantasang Pampalakasan ng Pilipinas, tumango ako. Maganda yan. Napaka-idealistic. Tapos itinaas ko ang hinlalaki ko. Suportado kita. Pagkatapos ay tumingin ako kay Gabriela. Kaklase Gabriela, dapat tularan mo rin si Sofia ng kaunti. Casual ko na namang pinangaralan siya ng kaunti. Bakit hindi tayo sabay na pumunta sa Maynila? Biglang nasabi ni Sofia. Pero ang kanyang maitim na mga mata ay nakatitig ng diretso sa akin. Na parang naghahanap ng sagot sa aking mukha. Hindi ko pwedeng ipaalam kay Sofia kung saang universidad ako mag-e-exam. Alam niya kung saan ang bahay ko. Baka sabihin pa niya sa lola ko. Delikado. Pabalang akong sumagot. Tingnan natin. Hindi ko pa napag-isipan. Ang mga papel na may pangarap ng mga kaklase ay paulit-ulit na nahuhulog at idinidikit muli. Sa huling buwan, todo suporta ang aming advisor. Sinikap ko ring tulungan ang mga kaklaseng nag-aalala. Nagtuturo ng mga aralin. At pinapakalma sila. Pumasok ang klase namin sa college entrance exams na may pinakamagandang kondisyon. Nang matapos na ang lahat ng exams, nag-organisa si Sofia ng graduation party. At doon, hindi na siya makapaghintay pa. Dali-dali niyang ibinunyag ang sikreto ng 2 taon. Ika, petsa, ng, buwan, maaraw. Mahal kong papa. Ang graduation party ngayon ay talagang napakasama. Ang mga taong buong puso kong tinulungan pala ay niloloko lang ako. Ang tanging nakakatuwa lang ay ang mga kasawian na ikinwento nila. Gawa-gawa lang pala. Kung gayon, nabawasan na ng 2 taong naghihirap ang mundong ito. Tama ba? Hindi ako nagsisisi na ginamit ang kabaitan ko. Pero ang mga kaklase ko, pagkatapos malaman ang nangyari, galit na galit sila. May ilang babae pa nga na tinapunan ng pagkain sa ulo sina Sofia at Gabriela. Sobrang gulo ng eksena. May 2 pang nag-confess sa akin. Isang lalaki, isang babae. Nagwala si Sofia. Akmang susugurin ang babaeng iyon. Pero pinigilan siya ng ibang kaklase at nabugbog pa. Si Gabriela naman ay nakaupo sa tabi at umiiyak. Hindi ka panipaniwala. Napakahina niya na natakot at umiyak. Sobrang gulo ng lahat na naapektuhan pati ang restaurant. Kailangan kong gumawa ng maraming pagsisikap para mapakalma ang gulo. Isinara ko ang diary. Naalala ko ang eksena kanina. Isang buntong hininga na lang ng kawalan ng magawa ang natira sa puso ko. Pagkatapos linisin ang kalat, si Sofia na amoy mantika at marumi ang buong katawan. Pero tuwid pa rin ang likod na parang bakal. Ang itim na buhok ay nakalaylay sa noo. Sa pagitan ng kanyang mga kilay ay mayroon pa ring nakatagong isang uri ng matigas na pagmamataas. Nakalimutan niyo na ba si Rafael? Ginawa ko ang lahat ng ito para ipaghiganti si Rafael bago siya mag-abroad. Sinabi niya dati na dahil sa class president kaya napilitan siyang umalis sa paaralan. Pagkasabi nito, tila nakahanap siya ng dahilan para sa lahat ng kanyang ginawa. Lalo pang umangat ang kanyang dibdib ng may pagmamalaki. Isang lalaking estudyante na nakaupo sa tabi ay agad na dinampot ang bote ng mineral water. Ibinato sa paanan ni Sofia. *Tangino mo. Nag-abroad si Rafael dahil nahuli ang tatay niya. Nangurakot ng 70 milyon ang tatay ni Rafael. Baka hindi alam ng iba. Pero alam na alam ng pamilya ko. Magkasama sa iisang sistema ang tatay ko at tatay niya. Nagsalita rin ang estudyanteng Vice President for Academics. At saka, sasabihin ko sa inyo, walang ginawang masama ang class president kay Rafael. Noong umalis si Rafael, minura pa niya ang class president sa opisina na ulila. Walang sinagot ang class president kahit isang salita. Doon mismo, sinampal ng advisor si Rafael ng 3 beses sa harap ng lahat ng guro sa opisina. Dahil doon, hindi na-promote ang advisor namin ngayong taon. Anong klaseng tao si Rafael? Kung hindi lang sinabi ng class president na bawal ang bullying sa paaralan. Matagal na kaming nagbuo ng grupo para i-boycott siya. Si Sofia ay parang nakarinig ng isang bagay na nakakagulat. Umiling siya ng hindi makapaniwala. Ang 2 kamay ay mahigpit na nakakuyom. Tawagan niyo ang advisor, para sabihin niya kung anong klaseng tao talaga si Rafael. May isang tao sa tabi na agad na nag-dial sa numero ng advisor. Pagkasagot ng telepono, nagunahan ang mga estudyante sa pagkukwento tungkol sa pag-alis ni Rafael sa paaralan. At lahat ng may kinalaman sa class president. Sa kabilang linya, ang boses ng advisor ay kalmado ngunit malinaw. Sofia, Gabriela,
Talagang nagkamali kayo ng pagkakaintindi sa class president. Hindi niya pinilit si Rafael na umalis. Ako ang sumampal kay Rafael. Napahiya siya. Nagkataon na may problema sa pamilya kaya nag-abroad. Mahinang nagtanong si Gabriela sa tabi. Guro po kayo. Bakit niyo po sinaktan ang estudyante? Bahagyang nag-iba ang tono ng advisor. Dahil minura niya si Miguel na ulila. Gabriela, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Walang sino man ang makakatiis sa salitang iyon. Ang tatay ni Miguel ay isang pulis. Namatay siya noong 12 taong gulang pa lang si Miguel. Unti-unting nanghina ang boses ng advisor. May kasamang pagpipigil ng iyak at luha. Ang mga salitang iyon ay parang isang napakalaking pabigat na dumagan sa puso ng lahat ng naroroon. Lahat ng kaklase ay lumingon sa akin. Natatakot silang baka umiyak ako. Pero hindi ako umiyak. Ang huling beses na tumulo ang luha ko ay sa libing ng tatay ko. Ang kanyang mga kamay na nakasuot ng uniforme ng pulis noon ay walang laman. Sabi dati ni Papa, may asawa ako, may anak, may isang napakagaling na anak na tulad mo. Pero ang pagpunta sa pinakapanganib na lugar ang pinakatamang desisyon sa buhay ko. Noong umalis siya, hinaplos ni Papa ang ulo ko at sinabing, hindi lang ako may isang pamilya. Sa labas, may milyon-milyong pamilya pa ang kailangang protektahan. Kaya lang, pagkaalis ni Papa, hindi na siya kailanman bumalik para haplasan ulit ang ulo ko. Pinilit ako ni Lola na lumuhod sa lupa. Sabi niya, tingnan mo yang tatay mo. Hindi siya tao. Huwag kang tutulad sa kanya. Maging masunurin kang doktor. Maging guro. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Ikaw na lang. Sa katahimikang nakakabingi, nakita ko si Sofia na nakaluhod sa lupa. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Puno ng luha ang gilid ng kanyang mga mata. Tumingala siya sa akin. Napahikbi siya. Miguel, patawad. Patawad. Hindi ko talaga alam. Hindi ko kailanman nalaman. Babawi kami sa iyo. Di ba tayo ang pinakamatalik na magkaibigan noon? Sumingit din si Gabriela na nasa tabi. Hindi pa ako nakakapagsalita. May kaklase ng sumigaw. Lumayas kayo. Hindi kayo karapat-dapat maging kaklase ng class president. Ang Section 93 ay may 52 lang na estudyante. Hindi 54. Tinanggal na kayo. Nagkwento ang isa pang kaklase. Noong summer vacation, nagpunta ako sa amusement park. Nakita ko ang class president na nagpapahinga sa lilim. Suot niya ang makapal na mascot costume. Basang-basa ang buhok niya sa pawis. Akala ko nagtatrabaho ang class president para sa sarili niyang gastos. Hindi ko akalain na para pala tulungan ang mga walang utang na loob na tulad ninyo. Gabriela, alam mo ba kung bakit biglang nagkaroon ng anti-bullying class ang paaralan natin? Bakit pagkatapos ng klase, tuwing pupunta ka sa CR, may kasama kang lalaking estudyante at may sumusunod na babaeng estudyante? Hulaan mo kung sino ang nag-ayos ng lahat ng iyon. Kayong dalawa, hindi talaga kayo tao. Sunod-sunod na kinundina ng mga kaklase ng Section 93 sina Gabriela at Sofia. Lumalim ang tingin ni Sofia. Bigla siyang sumigaw ng malakas. Tumahimik kayong lahat. Si Miguel, kusa niyang ginawa yun. Dahil gusto niya ako kaya handa siyang tulungan ako. Naiinggit lang kayo. Naiinggit kayo dahil gusto ako ng class president. Pagkasabi nito, halos agresibo siyang lumapit sa babaeng nag-confess sa akin kanina. Hinding-hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Tumayo na rin si Gabriela. Paulit-ulit na sinasabi, si Miguel ang pinakamatalik kong kaibigan. Na parang kapag inulit-ulit, magiging totoo na ang kasinungalingan. Ako naman, malalim na buntong hininga lang ang nagawa ko. Sa totoo lang, palagi akong may magandang pakiramdam sa lahat ng taong positibo, mabait, at hindi gumagawa ng masama. Pero ngayon, kailangan kong linawin ang isang bagay. Sofia, Gabriela, palagi ko lang kayong itinuring na ordinaryong kaklase. Naisip ko dati na may espesyal kayong sitwasyon kaya espesyal ko kayong inasikaso at inalagaan. Kayo man o sino mang iba pa. Basta kaklase ko, handa akong tumulong. Isa pa, hindi ako mag-e-exam sa pamantasang silangan. Nakapili na ako ng gusto ko. Napakatatag ng boses ko. Mag-e-exam ako sa fictional university. E.g. Philippine National Defense University or a Technical Military Academy. Patawad Lola, hindi ako pwedeng manatili sa tabi mo para maging guro o doktor. Ang pangarap ko palagi ay ialay ang aking kabataan sa pinakamamahal kong bayan. Sa totoo lang,
May pakinabang din ang pagpa-part-time. Kahit papaano nakakatulong ito sa pagpapalakas ng katawan. Sa physical fitness test, pumasa ako sa lahat ng kategorya at nakapasok ako sa mismong paaralang gusto ko. Nang matanggap ko ang acceptance letter, sinabi ni Lola na wala raw siyang apo na tulad ko. Pero noong kailangan ko ng maagang pumasok para sa military training, nagpuyat siya buong gabi para balutin ako ng 66 na siopaw. Ang maliit na matandang iyon ay tumalikod na lang para panasan ang luha. Hindi na niya ako minura na hayop. Sabi niya, katulad ka ng tatay mo. Pareho kayong ipinagmamalaki ko. Ako si Miguel. Naway magkaroon ng kapayapaan at kasaganaan ang bansa. Side story, Sofia. Noong summer vacation, muli kong hinanap si Miguel. Nagtatrabaho pa rin siya. Ibinalik ko na ang lahat ng perang ginastos ko mula sa kanya. Hindi ko kayang tumingin sa mga mata niya. 17 taong gulang. Suot ang makapal na mascot costume. Nagpakita sa gasguzing anyo sa harap ng kaklase. Ano kaya ang iniisip niya noon? Sa totoo lang, alam na alam ko. Siguradong masaya siya dahil nakakatulong siya sa mga mahihina. Ako, ginamit ko pa ang pinakamatinding sama ng loob para husgahan siya. Ginamit ang maruming damdamin para dungisan ang kanyang malinis na kabaitan. May mga taong tapat na parang nagniningas na pulang puno ng maple. Mayroon ding mga taong tuso na parang San Telmo. Patawad Miguel, gusto talaga kita. Mula pa noong graduate tayo ng junior high. Gusto na kita. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pinakamagandang panahon natin. Umaga, nakatayo ako sa ibaba ng bahay ninyo. Itinukod ang mga kamay na parang megaphone at malakas na isinisigaw ang pangalan mo. Nagmamadali kang bubuksan ang bintana. Itataas ang kamay sa labi para sumenyas na tumahimik. Ang iyong mga mata ay bilog at maningning na parang perlas, na nagpapaalala sa akin ng malinaw at malamig na hangin ng tag-araw. Huwag ka nang tumawag. Huwag ka nang tumawag. Ihahatid mo ako sa paaralan. Sabay tayong uuwi. Pero hindi ako kontento. Hindi ako kontento dahil class president ka. Palagi mong tinutulungan ang mga kaklase na tapusin ang kanilang duty bago ka umuwi. Hindi ko maintindihan kung ano ang mayroon sa mga taong iyon para paglaanan mo sila ng ganoong pagsisikap. Mga estranghero lang sila. Mga kaklase mo lang sila. Pero ako, palagi mo akong binabalewala. Ang mga tao ay madalas nagiging mapait dahil hindi nila makukuha ang taong gusto nila. Umasa akong mahuhulog ka mula sa iyong trono. Sinadya kong lumapit kay Rafael. Umaasang magseselos ka, pero wala kang anumang reaksyon. Dahil kay Rafael, sinadya kitang apihin. Umaasa lang na masasaktan ka. Dahil ibig sabihin noon, may pakialam ka pa rin sa akin. Pero hindi ka pa rin nagbago. Kahit noong nag-abono ka para sa tuition ko. Kalmado ka pa rin at matuwid. Itinuring mo lang akong isang espesyal na kaklase. Pero ayokong maging espesyal na kaklase. Mas gugustuhin ko pang kamuhiin mo ako. Kamuhiin mo talaga ako. Pero sa tuwing nakikita kita, hindi ko mapigil ang umasa sa tingin mo. Magmakaawa para sa atensyon mo. Magmakaawa para sa pag-ibig mo. Tinanong kita dati kung nagustuhan mo ba ako kahit kaunti. Pagtingin sa kalmado mong mga mata, naintindihan ko na ang sagot. Ang pag-ibig mo ay hinding-hindi para sa iisang tao lang. Ang pag-ibig mo ay para sa buong grupo. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Masyadong makitid ang puso ko. Hindi ko napigil ang umiyak. Para akong si Gabriela. Mahina rin hanggang sa kailangang umiyak. Hindi pa ako kailanman umiyak ng ganito kaba. Parang isang maliit na hayop na nawalan ng masisilungan. Humahagulgol ng walang magawa. Naaalala ko pa ng husto na pinanood ako ni Miguel habang umiiyak. Pagkatapos, sinabi niya ang huling salita sa akin. Sofia, binabati kita sa pagkapasa mo sa Fictional University. E.g. Pamantasang Pampalakasan ng Pilipinas, ang pinakamagaling na sports university sa buong bansa. Sana makapagbigay ka ng karangalan sa bayan. Makatulong sa pagbuo ng isang malakas na bansang pampalakasan. Tumingala ako sa kanya. Sa likod niya ay ang malawak na asul na langit. Ang malamig na hangin ng isang magandang araw, na parang kawan ng mga puting ibon na lumilipad patungo sa kanya. Ang kanyang maluwag na jacket ay parang mga pakpak na lumilipad sa hangin. Katulad ng kanyang pangalan. Miguel, pangalan na may kahulugang, parang anghel, o tagapagtanggol. Alam ko, hinding-hindi ko makakalimutan si Miguel. Paliwanag sa pangalan ng bida,
Ang VNDC sa orihinal ay nangangahulugang ulap at pakpak na sumisimbolo sa mga pakpak na lumilipad sa kalangitan. Ang katumbas na pangalan na Miguel ay pinili para sa konotasyon nito ng pagiging tagapagtanggol o parang anghel na umaangkop sa kanyang karakter. Side story, Gabriela. Mula pagkabata, may sakit na ako sa puso. Kaya laging pinapaalalahanan ako ng mga magulang ko na sa anumang ginagawa ko. Kailangan kong maging maingat. Ang pag-iingat ang naging paraan ko ng pagharap sa mundong ito. Hindi ako nakikipagkumpitensya. Naghihintay lang ako. Noong una, wala akong nararamdaman para kay Miguel. Bagamat matangkad siya, ordinaryo lang ang kanyang hitsura. Tanging ang kanyang mga mata lang ang kakaibang nagniningning na hindi ko maiwasang maihambing sa sikat ng araw. Pero hindi ko kayang tumitig ng diretso sa araw. Kaya noong una, may gusto ako kay Rafael. Nagwapo at marunong manamit. Gusto ko ang kanyang mayabang na ngiti. Gusto ko ang paraan ng pagtawag niya sa akin na Little Ice Cube sa tamad na tono. Gusto ko ang mga hindi sinasadyang bahagyang pagdikit na puno ng pahiwatig. Akala ko, ganoon talaga ang kabataan. Mamasa-masa, malabo, hindi malinaw. Pagkaalis ni Rafael, umiyak siya at sinisi si Miguel. Kaya sinadya kong asarin at pahirapan si Miguel. Mayaman ang pamilya ko. Sa kaunting pera lang ay makakaupo na ako ng mga taong aarte sa eksena ng pambubuli. Ngunit nang sumugod si Miguel para salagin ako. Nang malakas na tumama ang wales sa katawan niya. Ang puso ko'y parang pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Napakahigpit na halos hindi na ako makahinga. Sa aking mga mata, ang kanyang imahe ay malinaw na parang kristal. Ang paghanga at damdamin ay unti-unting umusbong. Sa kabilang ibayo ng dagat, naubos na ni Rafael ang perang ipinadala ng kanyang ama sa ibang bansa. Nang bumalik siya, muli niya akong hinanap. Alam niyang may pera ako. Kaya mas nagpakumbaba siya kaysa dati. Ngunit lalo siyang naging mas makisig at magalang. Ang dating boses pa rin ang lumapit sa akin. Little Ice Cube, naaalala mo pa ba ako? Ngunit nang tingnan ko siya, para akong nakatingin sa isang bulaklak na nabubulok, mabaho, at naagnas. Bigla kong naalala ang matatag na malaking puno. Naalala ko si Miguel. Hindi siya gwapo. Wala siyang balat na maputi at makinis na parang perlas. Ngunit ang matinding sigla na nanggagaling sa kanya ay talagang nakaantig sa akin. Kaya naman, sa buong high school, sinadya kong sabihing natatakot ako. Gusto kong mas madalas siyang nasa tabi ko. Pinilit ko siyang sumama sa calligraphy class, sa violin lessons, at sa pamimili ng damit. Habang mas madalas kaming nagkakasama, mas nararamdaman ko na ang puso niya ay busilak na parang kristal. Nagsimula akong matakot. Natakot ako na masyado siyang magaling. Masyadong mahusay. Dahil ako ay isang taong may kapintasan. Umaasa akong may kaunti rin siyang kapintasan. Sa ganoong paraan, magiging karapat-dapat ako sa kanya. Kaya naisip ko, mas mabuti siguro kung may kaunting masisira sa kanya. Kahit kaunti lang. Masira lang ng kaunti ang pusong iyon. Gusto ko lang na manatili siya sa tabi ko magpakailanman. Nang paalis na si Miguel para sa military training, tumakbo ako sa istasyon ng tren para ihatid siya. Habang tumatakbo at pilit na humihinga. Ang mahina kong mga baga ay hirap na hirap. Sa malabo kong paningin, nakita kong maraming taong nakapaligid sa kanya. Puro mga kaklase niya, na ayaw mahiwalay sa kanya. Nang lumapit ako, agad silang bumuo ng bilog. Pinoprotektahan siya sa likuran. Humihingal ako. Tinipon ang lahat ng lakas ng loob. At nauutal na sumigaw. Miguel, gusto kita. Hihintayin kita. Maraming beses na akong pumunta sa universidad niya. Pero hindi ko pa rin kayang pumasok sa tarangkahan nito. Nakatayo lang ako sa labas at sumisilip. Malabong iniisip kung sakaling magkikita kami ng hindi sinasadya. Hinalungkat ko ang lahat ng social media accounts niya. Pero iilang status lang ang pinopost niya. Paulit-ulit kong pinakikinggan ang mga tunog mula sa nakaraan. Na parang gustong panghawakan ang huling alaala. Tumugtog ako ng violin. Ang piyesang tinugtog ko ay ang, maaaring ipasok dito ang pangalan ng isang kilalang sentimental na piyesa. Hal, Huling El Bimbo, o manatili sa, Precious Years, kung ito ay isang tiyak na pamagat, Precious Years, sa orihinal. Tila hindi niya masyadong naiintindihan ang himig. Nakaupo lang siya sa tabi habang gumagawa ng math exam. Gusto talaga kita, Miguel. Mula nang umalis ka,
Hindi ko na kailanman pinakinggan muli ang musikang iyon.